Good morning mga idol. So sa video na to magpapakain lang tayo ng kalapati natin, flyers at breeders. So tara, samahan nyo ako. Bali kapag umaga, ang una kong pinapakain yung mga flyers ko. Kasi galing sila, pinalipad ko sila low fly, tapos ayun, breakfast na nila. Tapos onti lang din nilalagay kong patoka, mga 2 scoop lang. Sakto na yun sa kanila. Tapos dito sa part na to, papasok na natin yung patukaan, yung ibigay na natin sa kanila. Kasi nag-aantay na sila ng pagkain, kaya ibibigay na natin yung patuka. Tawagin muna natin sa sisipulan natin sila para masanay sila. Ayan, kumakain na sila. Nalagay na natin yung patuka. Tapos yung iba nasa labas pa, kaya tinawag ko na din para pumasok kasi kakain na nga sila. Doon naman tayo sa breeders. Dito naman sa breeders, ang portion ko ng patoka 1:1. Kapag isang kalapate, isang scoop ng patoka. Bali kapag okay na, ibibigay na natin yan sa mga breeders natin. Tapos yan, malikot talaga tong kak na to. Mailap siya. Sobrang lakas niya, nalaglag pa, pati yung garapon dyan. Yan. Pero nabigyan na natin siya. Sunod naman natin tong pair na to. Kaya wala yan. Bali, ayan yung hen. Tapos binigyan na natin ng patoka. Sunod natin tong kak. Tapos lahat yan lalagyan natin. Tag-iisa sila. Pero tong puti, saka yung silver, ano yan, hati sila sa pagkain kasi na-overfeed na eh. Malaki na sila masyado. Tsaka yung nasa taas nila. Tapos may nakita pa pala ako ditong itlog. Nag-itlog na naman tong puti. Kondisyon na kasi. Pares na din. Kaya kinuha ko yung itlog. Bali yung ginagawa ko sa itlog, kinukuha ko tapos babasagin ko din. Kasi ayoko mag-overcrowd masyado ang flyers. Kung ipapamigay ko naman, parang wala naman kasi may gusto. Tapos yan, kain lang sila. Tapos maya siguro mga 10 minutes to 15 minutes pagtapos nila kumain, napansin ko na ganap na sila ng tubig. Bibigyan ko na sila ng tubig. Tapos yung style ko pala ng pagbibigay ng tubig, iniisa-isa ako sila. Kapag tinayuan na nila yung tubig, kaya nilayuan na nila, tinatanggal ko na, ibibigay ko naman sa ibang breeder. Para hindi sila masyadong mag-inom ng tubig. Kasi pag masyado silang mainom ng tubig, yung ipot nila nagiging tubig din. Kaya kapag tinayuan na nila, nilayuan na nila yung tubig, nabaklas ko na. Pero yung patoka, andun lang din. Kasi minsan tumutuka pa sila kapag nakainom na sila ng tubig. O baka may magalit dyan na sabihin, dapat binabawad mo lang yung kalapati mo sa tubig, yung breeder mo, kasi nga breeder sila. Pero hindi naman kasi sa ganun. Tingnan nyo naman kasi yung katawan yan. Buo naman yung katawan yan. Hindi naman sila payat o ewan. Ayun kasi yung sa sistema ko eh. Pero kayo, kung gusto nyo ibabad sa tubig, ibabad nyo. Pero kasi ako, based sa experience ko, wala. Mas gusto ko kasi yung ganyan na isa-isa sila. Binababad ko lang sila sa tubig kapag may mga inangkay sila. Ganun. Nagsusubo sila sa mga anak nila. Pero kapag ka magkawalay naman, ganyan, inom, pag nilayuan, baklas, lipat sa ibang breeder yung tubig. Tapos ganun lang. Kasi pagkababad talaga, mapapansin nyo sa breeder nyo, sa mga ibon nyo na, bakit nagtutubig yung puro tubig yung ipot? Bakit malambot yung ipot?
Minsan kasi factor din yan na nasosobrahan sila sa tubig. Ayun lang, based sa experience ko lang. Tapos kapag nabigyan ko na lahat na sila ng tubig, yan, nahayaan ko muna silang tumuka ulit. Hindi ko pa binabaklas yung mga patukan nila. Nahayaan ko lang dyan. Tapos kapag sa tingin ko, okay na, tama na. Tapos na sila kumain. Nabaklas ko na. Bali, ito na yung suppliers natin. Tapos na sila kumain. Yan. Bali, kumpleto na sila dyan sa loob. Tapos, pabaklasin na din natin itong patukaan. So, ganun lang yung routine ko sa pagpapakain sa mga flyers at breeders. So, salamat sa panonood mga idol. Sa susunod ulit. Tsaka sa mga kasali sa derby dyan, good luck sa atin.